Sa mundo ng Elfarinos, mayroong mga halimaw na tinatawag na nemesis na nagmula sa kalangitan. Ang mga nemesis ay nagbibigay ng magical powers sa mga taong kanilang mahahawakan. Ang magic powers na ito ay tinatawag na Fantasia. Ang mga kapangyarihan ay nagbigay kalakasan sa mga tao upang gawin ang kanilang pansariling mithiin, ngunit ang iba ay mas pinili pa din maging tagapagtanggol ng mga normal na tao. Gaya na lamang ni Seth, isang 17 years old na binata at isa din sa mga nakasurvive sa pag-atake ng Nemesis. Ang goal niya sa buhay ay matalo ang mga halimaw na ito at ibalik ang kapayapaan sa pagitan ng mga wizard at tao. Kasama ang iba pang mga wizard ay magsisimula ang kanilang adventure upang hanapin ang lungga ng mga Nemesis na tinatawag na Radiant. Maaga pa lamang ay maligalig na si Seth na nagtatalon sa mga bubong hanggang makarating sa isang bakery upang makabili ng tinapay pang almusal. Matapos pagmasdan ang ganda ng kanilang bayan, ay nagpunta na agad siya sa kagubatan dahil dito nag-aantay ang isang bata sa kanya. Binigay ni Seth ang mga libro ng salamangka sa bata, agad naman napansin ng bata na hindi ito sa kanya. Nagsimulang magpakitang gilas si Seth ngunit palpak, dahil walang kapangyarihan na lumabas sa kanya. Namumulang parang kamatis ang mukha niya nang sabihan siya ng bata na okay lang kung wala siyang kapangyarihan. Hindi naman siya nagpatalo, bida-bida niyang inilabas ang kapangyarihan na meron siya na hindi nagmumula sa libro. Dahil sa super strength niya ay hinabol sila ng mga baka. Mabilis silang tumakbo hanggang sa makarating sila sa bayan. Dito niya nakita si Alma, isang freelance wizard at master ni Seth. Ginamit ni Alma ang kanyang kapangyarihan upang mapatigil ang mga baka. Ngunit ang mga tao ay hindi natuwa sa nangyari. Sa mundong ito ay matindi ang discrimination pagdating sa mga tulad nila, kahit pa mabuti ang gawin mo, para sa kanila ay masama lahat ng wizard. Dahil sa kumosyon na iyon ay napagdesisyonan ni Alma na umalis sa lugar gamit ang mahiwagang walis ni Alice Wonderland. Ang bahay nila Seth ay hindi mauusuhan ng delivery, dahil kahit sinong rider di tatanggapin ang booking. Ikaw gusto mo ba mag-deliver sa bahay na nasa ibabaw ng mga ulap? Pero pwede naman basta gamit mo mahiwagang broomstick ni Harry Potter. Mabalik tayo kay Seth na di malaman ang itsura, ikaw ba naman paglinisin ng bahay habang nakalambitin? Ito ang parusa sa kanya ni Alma sa dami ng kalokohan na pinaggagawa ng binata. Ang ating bida naman at some point ay nalulungkot, inako kasi ni Alma ang lahat ng galit ng mga tao. Ipinaliwanag naman sa kanya ng babae na ang mga taong sarado ang isipan sa mga bagay na hindi nila lubos na naiintindihan ay kasamaan ang tingin sa mga ito. Kahit pa nilalabanan ni Alma ang mga nemesis ay wala lang iyon para sa mga tao, at namarkahan na sila bilang mga masasamang nilalang. Kinabukasan ay nag-ensayo si Seth ng mga mahika na nagmula sa mga libro, ngunit palpak pa din ito. Kasama niya ang batang si Tommy, malungkot na nagkwento sa kanya na pinapatigil na siya ng mga magulang na sumama sa ating bida. Nagpaliwanag naman si Seth sa bata at pinaintindi dito ang kanyang pangarap kung bakit siya isang wizard. Sinabi niya kay Tommy kaya siya nag-eensayo ay para matalo niya ang lahat ng mga nemesis. Sa gitna ng kanilang usapan ay napansin ng bata ang isang tila bulalakaw, at nang mas makita nila ito ay isa itong nemesis egg. Mabilis umuwi si Seth sa kanilang bahay, kinuha niya ang mga props niya sa pagiging wizard. Habang ang batang si Tommy ay binalaan ang mga tao na huwag lumapit sa itlog. Mayabang na sinabi ng ating bida na siya na ang bahala, nabiyak na ang itlog sinimulan niyang atakihin ito. Kahit anong gawin ni Seth ay wa-epek sa kalaban, at sa isang atake nito ay napabagsak siya. Nakuha naman ni Tommy ang atensyon ng halimaw na ipinag-alala ni Seth, mabuti na lamang at agad niyang naharangan ang atake at nailigtas si Tommy. Parang lata na niya UP ng nemesis si Seth ngayon, at nagulat ang lahat ng mayroong napakalakas na kapangyarihan ang nagpatalsik sa halimaw. Dumating si Superman Old Version, may mga kasama ito at sila ang humuli sa nemesis. Ang grupo na ito na with special action ay tinatawag na Bravery Quartet. Ang matandang lalaki na si Superman ay Don Busman pala ang pangalan, ay leader ng grupo. Eksena naman ng ating bida, sinabi niya kay Don Busman na lalabanan niya ang mga nemesis kasama ang mga ito. Tuwang-tuwa naman sa kanya ang matanda, dahil napansin din nito ang determinasyon ni Seth nang labanan niyang mag-isa ang nemesis. Ang mga judgmental naman na tao ay nagsisigaw na huwag hahayaan ang ating bida na makipaglaban, ipinagtanggol naman siya ng matanda na hindi niya inaasahan.
Ang Joker na Superman na matanda ay inatasan si Seth na kunin ang atensyon ng Nemesis. Ito ay sa kadahilanan na kailangan ng grupo mapa-evacuate ang mga tao na nasa kani-kanilang bahay. Pero bago magsimula ang lahat ay pinaalalahanan siya ng matanda na maging matalino, dahil matalino ang mga totoong wizard. Feeling strong ang eksena ng ating bida, agad niyang sinugod ang kalaban pero nag-bounce back lang siya. Hinabol siya ng Nemesis, kahit anong bilis niya sa pagtakbo ay halos abutan pa din siya ng kalaban. Sa mga pagkakataon na susugod siya ay nagbo-bounce lang siya dahil sa sobrang floppy ng kalaban. Nakahanap si Seth ng pwede niyang magamit sa pakikipaglaban, kinuha niya ang atensyon ng kalaban at binitag ito. Ginalit ng ating bida ang Nemesis na kanyang nahuli kung kaya nagulat siya nang maglabas ito ng sobrang lakas na kapangyarihan. Si Alma naman sa kabilang banda ay pauwi galing sa isla na akala niya ay may Nemesis. Naramdaman niya ang energy ng Nemesis, kung kaya nag-nitro speed ang kanyang broomstick. Labis ang pag-aalala ng babae dahil alam niya kung gaano ka-reckless si Seth. Ang inaakala nating lahat na tutulong sa ating bida ay isang malaking scam pala. Ang grupo ni Don Bossman ay agad dumiretso sa bangko kung saan nagtatrabaho ang tatay ni Tommy. Ginawa nilang bihag ang mga tao doon at gusto nilang nakawin ang mga pera ng mga taga-bayan. Sa gitna ng malakas na pagtawa ni Superman old version ay dumating si Seth. Dahil sa pagdating ng ating bida ang mga utak talangka na tao ay inakusahan agad si Seth na kasabwat ng Brayberry Quartet. Nagulat ang ating bida nang sabihin ni Don Bossman ang totoo nilang pakay at kung ano ang kanilang trabaho. Minaliit at pinagtawanan ni Superman old version ang ating bida. Nasaktan naman si Seth sa mga pinagsasabi nito, mas lalo siyang nanliit nang siya ang sisihin ng mga tao dahil sa pagdating ng mga Nemesis. Sa bugso ng damdamin ni Seth gamit ang kanyang super strength ay sinapak niya ang mukha ng matanda, at isa-isa niyang pinagsusuntok ang iba pang kasamahan nito ngunit ang isa sa mga ito ay inatake siya na naging sanhi ng pagkabagsak ng ating bida. Nakawala na ang Nemesis sa pagkakagapos na ginawa ni Seth. Ang grupo naman ni Don Bossman ay mabilis nang sumibat. Takot na takot ang lahat, lalo pa nang makita nila na nasa kanilang harapan na ang halimaw. Kahit pagod at hirap na ipinilit bumangon ni Seth, gulat na gulat ang lahat nang ipakita at magawa ni Seth mas alag at ma-divert ang atake ng kalaban. Ang kakaibang lakas ng pagsalag ni Seth sa atake ng Nemesis ay nagpamangha sa lahat. Ngunit matibay din talaga ang halimaw na ito, mabuti na lamang at dumating si Alma. Tinapos ng babae ang buhay ng halimaw at agad nilapitan ang ating bidang nanghihina na. Nagising si Seth sa loob ng bahay nila nang punong-puno ng bandage ang kanyang katawan. Kagigising niya lang pero inalala niya agad ang Brayberry Quartet na mga magnanakaw, pinakalma siya ni Alma at sinabing hinuli niya ang mga ito. Imbes na maging proud ay pinagalitan pa ni Alma si Seth dahil ginamit nito ang kanyang kapangyarihan ng walang suot na glove. Ito ang dahilan kung bakit nagawang i-divert ng ating bida ang atake ng kalaban. Pinaalala ng babae ang pagiging judgmental ng mga tao pagdating sa kanila na mga wizard. Bumalik sa isipan ni Alma kung paano nagpasalamat sa kanya si Tommy, matapos niyang mahuli ang mga bandido. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa na parang mag-ina, nabanggit ni Seth ang kanyang goal sa buhay. Dito ay nasabi din ni Alma na radiant ang tawag sa lungga ng mga Nemesis. Nagulat naman ang babae sa reaksyon ng binata kahit pa sinabi niya na legend lamang ito at wala pang nakakaalam kung totoo ba ito, confident na sinabi ng ating bida na hahanapin niya ito. Dahil sa overconfidence ay pinagsabihan ni Alma si Seth na huwag maging kampiyansa at huwag kakalimutan na hindi lang ang mga halimaw ang kalaban nila, maging ang mga taong mapanghusga. Sa hating gabi at habang nag-iisa, bumalik sa alaala ni Alma kung paano niya natagpuan at nakilala ang batang si Seth. Nagising noon si Alma sa ospital na walang maalala, sinabi ng doktor sa kanya na mayroon siyang batang hawak-hawak nang matagpuan sila. At hanggang ngayon na 10 taon na ang lumipas ay di pa din bumabalik sa alaala niya kung paano niya ba natagpuan si Seth. Pero kahit na di niya maaalala ay sinama niya pa din si Seth sa kanyang paglalakbay kung saan gusto niyang bumalik ang kanyang mga alaala. Kung saan saang lugar na sila napadpad ngunit wala pa din. Hanggang sa isang araw na abutan ni Alma si Seth sa kanilang tinutuluyan na nakagapos at pinalilibutan ng mga tao. Dahil ito sa hindi sinasadya na mailabas ng bata ang kanyang kapangyarihan dahil sa pambubugbog at pambubuli ng ibang bata sa kanya.
Upang mapaalis ang mga tao ay tinakot ni Alma ang mga ito, may kirot sa dibdib ni Alma na nakita niya si Seth sa ganong sitwasyon. Simula noon alam na niya sa kanyang sarili na dapat niyang protektahan ang ating bida. Ang mga pinagdaan ng dalawa ang nagtulak kay Alma na gawin ang kanilang floating castle. Ginawa niya ito para wala nang makapanakit pa kay Seth, at wala nang makapunta pa sa kanila. Hinayaan lang nila kung saan sila dadalhin ng hangin. Ang nasa isipan na lamang ni Alma ay isang araw makakatagpo din sila ng bayan na matatanggap sila at di sila mahuhusgahan. Kinabukasan, tatakas na sana si Seth pero nagulat siya nang nakaabang pala si Alma sa pinto. Alam ng babae na aalis ito para gawin ang goal niya na mahanap ang Radiant. Ibinigay ni Alma kay Seth ang kanyang broomstick maging ang isang pares ng gloves na kanyang tinahi. Madamdamin ang sumunod na eksena kung saan niyakap ng ating bida si Alma. Parehas na malungkot ang dalawa dahil sa tagal ng panahon na magkasama sila ay para na sila talagang mag-ina. Napakabigat sa puso ni Alma ngunit wala na siyang magagawa kundi hayaan ang ating bida na simulan ang kanyang panibagong journey nang hindi kasama ang babae. Magsisimula na ang panibagong adventure ng ating bida. Ang simula ng paglalakbay ay sobrang smooth, sa sobrang okay ay hinuli lang naman siya ng mga Inquisition or military para sa mga wizard. Nasa ikatlong araw pa lang siya ng adventure niya ay kapalpakan na agad ang naranasan niya. Tumalsik ang lahat ng mga army na kumuyog sa kanya dahil sa kapangyarihan niya. Gulat na gulat ang ating bida sa sinabi ng leader ng ship na iyon na kailangan niyang magbigay ng ID pero wala siyang mapakita, kung kaya kinulong siya ng mga ito. Sinubukan ni Seth na gumamit ng Fantasia ngunit walang nangyari, ito ay dahil sa ang cage niya ay specialized para sa mga wizard at hindi sila makagamit ng magic powers. Labis ang inis ng ating bida sa pinagsasabi ng leader na kaharap niya. Iniwan lang siya nito, at pinasok siya ng mga tauhan sa bus emet ng ship. Nagulat si Seth nang makita ang isang dalaga na naka-cage din. Nagpakilala sila sa isa't isa, ang pangalan ng babae ay si Melly. Ang dalagang si Melly ay papunta sana sa tinatawag na Island 21 namang Pampo Hills, ngunit nahuli siya ng Inquisition. Ang babae ay isa ding wizard na nagmula sa Artemis, ang lugar na unang pupuntahan ni Seth upang makakalap ng impormasyon gaya ng bilin ni Alma sa kanya. Masayang nagkwentuhan ang dalawa, kinilala nila ang isa't isa. Habang nasa gitna ng pag-uusap ay nagulat ang lahat nang yumanig ang ship. Dumating ang sinasabi ni Melly na kasamahan niya ngunit itinanggi siya nito at kinulong lang din ito ng mga military. Kinilala ng ating bida ang bagong dating na lalaki. Nag-usap-usapan ng tatlo tungkol sa mga wizard at mga nemesis. Ngunit sa pag-uusap nila ay pinagtawanan ng dalawa si Seth nang mabanggit nito ang tungkol sa kanyang goal sa Radiant. Nakatakas ang tatlo sa kulungan, dahan-dahan silang lumabas at maingat na tumakas sa ship. Makakatakas na sila nang mahuli sila ng leader, sinugod sila ng mga tauhan nito na agad nilabanan ni Seth. Nakipaglaban sila sa mga army gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Ang akala ng leader na nahuli na niyang muli ang tatlo, ay nagulat ang lahat sa pagbabago ng ugali ni Melly. From sweet shy girl to cool and astig, muling ginamit ng dalaga ang kapangyarihan. Tinutukan ng leader si Melly, at agad naman sumugod si Seth upang matulungan ang dalawa. At finally, nakatakas na sila mula sa mga Inquisition. And the real adventure starts from here.